So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, pag-usapan muna natin ito mga extortionist. Oo. So, sila po, umaasa po sila na makakapag-build sila kahapon. Kasi alam niyo naman, syempre, pag Biyernes, kailangan nilang lumabas ng Biyernes kasi pag hindi sila nakalabas kahapon, so mag-stay pa sila ng kulungan from mula Sabado, Linggo, tapos Lunes. Matagal pa, no? Matagal pa. Oo. May mga ilang araw pa sila doon. Well, sad to say mga kababayan, no? Kahit na pilitin natin na non-bailable yung kaso, mukhang makakapagpiyansa sila. Kasi nakapagbigay na po ng amount yung korte kung magkano. So sabi dito no ng abogado nga po ni Franco Mabanta na parang kikay no? Yung abogado ni Franco Mabanta, parang Gen Z, no? We're doing our best. Bigong makapagpiyansa si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta ngayong Biyernes, May 8. So kahapon nga to, no? Kinumpirma ng abogado niya sa attorney Bernice Rodriguez. Oo. So kaugnay ito ang hinihaing extortion complaint ni dating House Speaker Ninong Martin Romualdez laban kay Mabanta. Patay ka dito. Ang Rodriguez na sa 120,000 ang itinakdang piyansa para kay Mabanta at iba pa. So 120,000. So medyo malaki Dahil dito mananatili muna sila sa National Bureau of Investigation Detention Facility sa Muntinlupa. Wala pang katiyakan kung makakalaya sila ngayong gabi o sa weekend. Malabo sa weekend to. Malabo yan sa weekend. Kasi wala namang opisina sa weekend. Wala namang piskal na pipirma ng bail, di ba? Wala. So, ngayong gabi, dun muna sila sa Muntinlupa at saka bukas. So, sa linggo, hindi pa sigurado kung makakalabas pa sila. Kasi medyo madaming proseso ata to, no? At by the way, no, medyo ginagawa ata ng paraan para hindi sila makapagpiyansa. Ano naman sabi naman ng NBA yan di ba? NBA may sabi niyan no, na ang gusto nila hindi sila makapagpiyansa at dadagdagan pa yung kaso sa sobrang laki nga po at sobrang lakas nga po nung ginawa nilang atrocities, no? So ngayon ang nakakatawa dito mga kababayan, no, ito, no, dumali naman ng fake news itong Iglesia ni Cristo Network. Tignan niyo to saan na ba yan? So, alam niyo to, no? Net25, di ba? So, sabi sa Net25 ito. Taliwas sa unang deklarasyon o pahayag na Malacanang na hindi umano kilala ni Pangulong Marcos Jr. itong online media owner na nadakip kamakailan na si Franco Mabanta. Puta, sinungaling! Sinungaling tong INC Network, no? Mga kababayan, meron bang sinabi noong yung Malacanang, meron bang sinabi si Yusek Ler Castro na hindi magkakilala si Presidente Marcos tsaka si Mabanta? May sinabi bang ganon? Tingnan nyo kung makapag-report tong itong ewan ko ba dito sa INC na to? Lakas din maka-fake news no? Kasi hindi alam nyo kung bakit ko sinita to. Kasi mga kababayan, na pinapalabas sila dito na tinatanggi ng tinatanggi ng Malacanang na kakilala niya si Mabanta. Wala naman nagsasabi na hindi niya kakilala. At naging media personnel naman talaga ni PBBM si Mabanta noong 2018. Hindi naman natin tinatanggi yun Kahit si Yusek Ler Castro, hindi niya tinatanggi yun. Pero kung makapag-report naman kasi Takero, ano lang naman yan? Media channel lang naman yan. Walang kanalaman ng INC dito. Mga kababayan, INC network po yan. Yung mga nagtatrabaho dito, INC. Yung mga news anchor dito, INC. Yun nyo to lakas baka fake news Taliwas sa unang deklarasyon o pahayag na Malacanang. Taliwas sa unang deklarasyon at pahayag ng Malacanang na hindi umano kilala ni Pangulong Marcos Jr. itong online media owner na nadakip kamakailan na si Franco Mabanta. Ganyan magsalita ba sa INC, no? Parang tumutula. No? So ngayon, sinungaling kasi talaga to, no? Kasi ano ba sinabi ni Yusek Ler Castro?
Yung unang-unang statement ni Yusek Nga po, Ito, Yusek, ito. baka may reaction. Kasi alam nyo kasi, alam nyo may story to. Mamaya, pakita ko sa inyo. Kwento ko sa inyo yung story nito. Sige. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Tama naman. Sige. So next, ano sabi sa susunod? Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Di Po, ba? Yusek, baka may reaction po ang Pag sinabi bang hindi magkakilala, ang sabi hindi magkaibigan. Puta naman parang naman tayong tanga-tanga nito. Well, kasi, alam nyo, yung tanong kasi, kung magkakilala. Ang sagot naman ni Yusek Lar Castro, hindi magkaibigan. Well, kung tatanga-tanga ka talaga malilito ka. Pero napaka-basic naman. Ang gusto ni Yusek Lar dito kasi, ito napansin ko lang, to be honest, Ang gusto kasi ni Yusek Lar Castro dito, i-connecta ka agad si Mabanta sa mga Duterte. Ayun talaga. Kaya hindi niya nasagot siguro ng diretso kung kakilala ba. Pero bakit daw yung mga kababayan? Mayroon pa siyang interview dito Tama ba? Tinakulit Wala naman tumatanggi. Yan. Wala naman tumatanggi na nagtrabaho si Mabanta kay PBBM. Wala namang nasasabing, di ba, na hindi sila makakilala. Wala namang nasasabing gano'n Yun ang report lang doon sa Net 25. Yun lang. Sabi ni Yusek Lar dito. Specifically, Attorney Harry Rocker challenging your statement a day ago na hindi friend si Pangulo at si Franco Mabanta by posting old photos of the President and Franco Mabanta. Can you just please clarify kung ano po ba ang status or relationship ni Pangulo with Mr. Mabanta? Okay, tingnan natin. Kailan ba yung sasabi nila? 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo. Tama. Ito si Franco Mabanta. We're talking of now. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Ang pinag-uusapan kasi natin dito ngayon. Ngayon ang pinag-uusapan natin. Lalong-lalo na sa kanyang wedding, kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawin sa tinatawag na DDS. DDS. Actually, yung mga kababayan nito, sinabi rin dito ni Yusek Lar Castro dito sa interview na yan. Hindi ko lang naisama, pinutol ko Sabi niya nga dyan, hindi niya rin daw nakita, at ang pakakaalam niya nga, na itong si Franco Mabanta ay hindi kasama noong 2022. Nung election ng 2022. Kasi mga kababayan, ito yung sinasabi ko nga sa inyo Noong 2022, mga ka-streetwise, nasa circle na po ako ng kampanya ni PBBM. Well, sa Iloilo naman ako noon, pero wala ako na-encounter na Franco Mabanta talaga nung 2022 election. Wala talaga. Marami ako nakilala nung eleksyon. Di ba, yung iba kaibigan ni PBBM, yung iba loyalista talaga from the start, yung iba leader ng mga parallel. Nakilala natin yan halos lahat, Hanggang ngayon, kilala ko pa rin sila. Nung minsan nakikita-kita pa rin kami. Wala po ako nakitang Franco Mabanta talaga doon. Si ka-GC nga namin si Maharlik Si Maharlik si Atty. Glenchong, ka-GC ko sa isang grupo. Sila Joey Bantot. Yan, ka-GC ko yung mga yan. Pati itong Emerald na yan. Yung Emerald na yan, ka-GC namin yan. Pero wala akong nakitang Franco Mabanta dati. So ngayon ang sinasabi nga ni Yusek Lar Castro na hindi naman natin tinatanggi, di ba? 2018 nagtrabaho siya kay PBBM sa social media. So ibig sabihin ba ngayon 2026 na konektado pa rin siya kay PBBM? Tsaka ang point dito, kung talaga malapit sa presidente yan, bakit
Bakit nababayaan na ipahuli ng NBI yan? Pinahuli na nga ng admin na to, kaibigan pa. Ang mga kaibigan yan ni Mabanta, ang alam ko si si Rocky. Yan, si Rocky. Ang alam ko kaibigan niya yan. Si TP. O baka si TP nga rin, no? So, ewan ko ba? So ngayon mga babae, no? So ano bang implications nito, no? Alam naman po natin, no, ang dahilan kung bakit nga po inaresto yan si Mabanta. Dahil nga po dito sa SOCMED personality Franco Mabanta NAB for Martin Romualdez extort try. Puta, malupit talaga to. So ngayon mga kababayan, ito. Well, in my own opinion, mga ka-streetwise, no, kung merong video talaga na ebidensya itong sila Franco Mabanta laban kay Martin Romualdez, ipakita na nila. Kasi ako mga kababayan, no, sa dami-dami po ng mga alingas-ngas na nagsasabi sa akin na sangkot si Martin Romualdez diyan sa anomalyang flood control na yan, wala naman tayong matibay na ebidensya. Baka si Mabanta meron. Pero kung hindi nila ilalabas to, lalo tayong maniniwala na wala talagang kinalaman si Martin diyan sa flood control scandal na yan. And then by the way, no, tingnan niyo to, no. Ang nakakatawa kasi dito, meron silang GC eh. Si CJ, no? Tama ba? Oh, sabi ni CJ. CJ, oh. Isa to sa mga ito GC to ng mga ng mga anchor. Yan, no, PGMN anchor. Oo. Yan, so sabi dito na isang anchor ng PGMN. Sino bang CJ na yan? Kilala mo CJ na yan? So sabi dito, no, I have an idea. Let's do a feature on how much Martin Romualdez is really worth. I'm sure there are insiders who can help us. All the companies he owns is or is part of, parang ganyan. So talagang bakit nag-leak ito, no? So talagang CJ Hero nga pala, oo. Kaya nga pala si CJ Hero pala ito. Kaya pala siya pinapasampina. Kasi mukhang sa kanya po talaga si CJ Hero mga kababayan, no, pinapasabi na po ng NBI yan. Kasi po mukhang sa kanya po nanggaling yung idea na extort si Martin Romualdez. At doon nga po sa video sinasabi, no, na laban kay Martin Romualdez, si CJ Hero po yung may idea at si CJ Hero din po yung may yung host. Yung host mismo. CJ Hero nga pala, no, yung failure beauty queen. Beauty queen daw siya, no? Hindi, actually, bobo yun. Hindi na bobo no, sa narrative niyan, no? Medyo. So, dito pa lang makababayan, no? Makita na natin dito, no, na na in the first place, mukhang dito ata nanggaling yung idea nila na extort si Martin Romualdez. So, alam nyo, ending nito. Ang ending nito, makababayan, wala, no? CJ din ba to? Oh. So ito. Si CJ din pala, no? Ito, nakipag-meet din pala siya kay Baste. O, di ba? April 20 lang to, ha? O. CJ yan, di ba? Kita nyo, di ba? O, CJ yan, eh. O. So, we had a nice chat. He wanted the NPA episode. Ay, nako, mga kababayan. Ewan ko ba, no? So, ito na nangyari. O, naglagan na. So, kanina, no, makita natin kanina na itong PGMN anchors po na yan, masyadong aktibo yan yung GC na yan. Tapos, nung nahuli nga po si Mabanta, ang ending, yan, wala na. Si Bakan na. Bernadette remove, Antoinette Antonio. O, Bernice Joanna Piñol. O, wala na, Bernadette remove CJ. Ito may malupit pa dito eh. Saan na ba yan? Yan, no? Regal Olivia. Alam niyo mga kababayan, no, itong Regal Olivia na to, mga ka-streetwise, no? Matindi po yung niyan eh, yung intellectual dishonesty niyan. Malupit yan, puta. Ang galing mag-construct ng words para hindi mo mahalata na niloloko ka niya. O samantalang yan, di ba? DDS din yan. Pero by the way, ito yung point nga natin. No, kita naman po talaga na may mga anchor po ng mga DDS tong si PGMN. No? At syempre, no, nakita na rin po natin na
itong CJ Hero po na to na anti-Romualdez, nakapag-meet na rin po kay Baste. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ako naniniwala talaga ako no na ito na dahil po dyan sa extortion issue nga po ng PGMN, naniniwala po ako na mas lalo po nating mapapatunayan dito na walang kinalaman si Martin Romualdez sa maanumalang flood control scandal. No, kasi, di ba, kasi kung extort ka, kung may pera ka naman, babayaran mo na lang, di ba? Yun nga lang, hindi, dilaban niya Nilaban ni Martin, di ba? Nilaban ng mga kasama ni Martin na mahuli nga itong PGMN. Putan dami-dami yung pwedeng extort si Martin pa. Hello po, Ma'am Miss Montreal. Thank you po, no. So, baka bakla si Baste, paano nabembang ni Baste yun? Takero, tunay ba na picture na video si Barbie kasama si Mabanta? Hindi. Mukhang peke naman ata yun. Mukhang peke naman ata. So, si Jambag, no? So, yun mga kababayan. Well, ayun ang point natin. Kasi kilala naman po natin si Martin Romualdez, no? Na yan po, humarap po talaga yan. Humarap yan Nung pinapatawag siya ng ICI, humarap sa ICI. Nung sinabi na imbestigahan siya ng ombudsman, sige, imbestigahan ng ombudsman. Yun nga lang mga kababayan, sobrang bullshit lang po talaga ng ebidensya ng ombudsman. Hindi ko talaga kayang tanggapin na ang ombudsman, ang ebidensya kay Martin, no, si Gutesa, si 18 Marines, tsaka yung dalang babaeng naka-face mask, tsaka si Diskaya. Hindi ko talaga kayang tanggapin yun Siguro kung itong si Mabanta may mapapakitang ebidensya, hindi mas maganda. Di maniniwala na po tayo magnanakaw si Martin, pero hanggat ganyan lang po, yung ebidensya nila laban kay Ninong Martin, wala. Hindi, ito ito po no, Ma'am Montreal, no. Hello. Alam nyo, ang pinaka-bullshit pa dito, no, yung pinapalabas pa nga nila na yung Mark Money daw po, galing daw po kay Romualdez. Sobrang bobo talaga nun, no. Hindi ko talaga alam kung paano nila i-connect na yun, na nga si Martin Romualdez nga po yung nagbigay ng Mark Money. Di ba nila alam na yung Mark Money po, karamihan dyan peke? Peke yan. Tapos meron lang yung fluorescent powder. Tapos yung bandang taas lang yung totoo. Bobo talaga yung ni Gwanson So yun. Ang inang aso, pasensya na, no? Oy! So yun mga babae, no? So, nadaanan ko lang yung PGMN po na yan. So pag-usapan ngayon natin tong isang topic natin.